guys! Ayan, hello sa inyo lahat. Hello sa ating mga kasari. Hello guys! So today ay meron akong i-share sa inyo, no? So paano ba tayo sa sari-sari store? Paano ba yung buhay sari-sari store natin? Pagdating sa mga ipon, pagdating sa mga barya-barya na naipon natin. Gaano ba yun kahalaga na meron tayong ipon kahit barya-barya lang? Gaano ba yun kahalaga? Kasi diba, hindi pa tayo nagsari-sari store. So sa amin, experience namin, o hindi pa kami nagkaroon ng sari-sari store, ay sobrang hirap ng buhay namin kahit barya lang yan, wala kami, no? Sobrang hirap talaga yun, napagdaanan namin yan, na kahit isang singkong tuling ay talagang nauubusan ka. So nung nagkaroon kami ng sari-sari store, ay sobrang halaga sa amin ang bawat sentimo na lumalabas at pumapasok sa aming sari-sari store. So yun guys, sobrang init ngayon ang panahon, no? Ayan, so dito sa aming tindahan, ilang tawag dyan, ilang alkansya ba ang meron kami at magkano na ba yung mga naiipon naming mga barya-barya. So yung sinasabi nga nila, kung hindi dahil sa barya na yan, hindi tayo magkakaroon ng mga libo-libo na pera dito sa ating sari-sari store. So mga naipon natin na libo-libo na yan, ang galing yan sa mga barya-barya na kinikita natin sa sari-sari store. Tapos yung sinasabi po ng mga iba dyan na walang kita daw sa sari-sari store, malaking mali po yan. Kahit pa piso-piso, kahit barya-barya lang po kinikita ng sari-sari store, basta marunong ka lang mag-ipon, magtipid, yung barya na yan ay lalaki at lalaki yan. So diba, ang daming sari-sari store owner na sari-sari store lang ay nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng bahay, nakabili ng sasakyan. So dahil yun sa mga piso-piso at barya-barya na kinikita natin sa ating sari-sari store. So guys, ito i-share ko sa inyo yung mga naipong naming barya. Ito. So ito guys, unahin ko to sa mister ko to. Hindi niya alam na i-vlog ko to. Ito sa mister ko. Ito, tsaka eto, dalawa to, yung sa kanya, ayan, dalawa yan. So eto, bakit nag-iipon yung mister ko? Eto yung mister ko talaga, hindi ko alam sa kanya na atik siyang umipon ng mga barya-barya, yung meron daw halaga. Meron halaga daw na umaabot daw yung isang barya ng ilang libo. Yun yung nakikita niya kasi sa online. Hindi ko alam kung legit ba yun. Pero ito talaga, hindi ko na siya nakapakailaman doon. Sinusuportahan ka lang. Kung na lang siya kasi sinusuportahan niya naman ako, diba? So, eto siya. Eto, tsaka eto yung naipon niya niyang barya. So, nandito, ayan. Eto, yung mga 5 piso to. 5 piso to na, na iba't ibang year. Pero, sa iba't ibang year ay meron daw na halaga to. Meron dyan na 10,000 daw, 5,000. So yun yung sa kanya. So hindi ko na siya pinapakailaman dyan. Tapos ang ginagawa niya, pag may mga nagbabayad, kunyari magbabayad ng 5 piso, ang ginagawa niya, tinititigan niya talaga yan kung ano bang year to, ano ba, kasi merong ang halaga sa kanya. So ito ay suportado natin to, mister natin, kasi full support din to mister ko pagdating sa pag-vlog ko. So ayan yung alkansya niya. Una, yung mga 5 piso yan dyan. So ayan, marami-rami na rin yung kanyang hanggang dito na. Tapos ito pa guys, ito talaga yung mister ko na tingnan nyo guys. Ayan guys, tingnan nyo. Ayaw paawat pa yan guys. Ayan, ginawa niya yan guys. Nilagay niya sa plastic, tapos ginawa niya selyado pa yan, sealed pa yan. Ayan, so yan yung mga barya na sinasabi niya na meron daw halaga to, na nakikita niya daw sa online. Hindi ko alam hindi ko naman sinasabi na hindi totoo, pero hindi ko na talaga alam kung legit ba, kasi nga napapanood ko rin to sa napapanood ko rin siya sa TV, sa Jessica Soho, na nga daw may mga barya na sa unang panahon o mga nakaraang year o mga ilang taon na. So meron dyan na 1991, 1990, mga ganun, mga 2007, meron daw na mga barya na meron daw na halaga. So ito, ayan guys, hindi ko alam sa mister ko
Yun yung pinapaniwalaan niya kasi baka daw dyan siya yumaman. So, suportahan na lang natin siya. So, ayan yung mga naipon niya. Sobrang dami to guys. Sobrang dami niya. Ayan na tig-piso at tig-10. So, ayan siya oh. Ayan. Ayan siya guys. Sobrang dami talaga. Sobrang dami talaga nito. Parang minsan naiinis ako sa kanya kasi sabi ko, ano ba yan? Ang dami-dami mo ng iniipon dyan. Tapos, ayan siya guys. So, sobrang dami talaga nito guys. Ayan yung ginagawa niya. Ayan, tig-piso to. Na tig-piso na 2000, 2003, 1995, 2001. Ayan, dalawang 2001. Tapos, itong tig-5 piso ay 2005. Ayan, 2005. Ayan, 2005 lahat ng 5 piso na to. Ayan, 2005 lahat. Ayan, 2005. Ito, 2005 din to. Tapos, 2004, 2009 na piso. So, yan yung mga barya na naiipon niya. Hindi niya alam to guys, na ilalagay ko to sa vlog niya. Kasi nung nakaraan pa to, nagpaalam ako sa kanya. Sabi niya, wag daw. Nakakahiya daw. Sabi ko sa kanya, gagawin ko yan kasi gusto ko. Ayan siya guys. Yan. Yan siya. 2005. Karamihan 2005. So hindi ko alam yan. I-research natin yan. Kasi nakikita ko na naman siya sa TV. 2005, 2009, 2009, 2001, tsaka 1999, 2009. So, comment nyo nga guys, kung meron din kayong mga ganyan na barya na naiipon, comment nyo sa baba kung meron ba kayong naranasan o na-experience nyo na pinalitan nyo, o totoo ba? Ayan siya guys. So, ang dami niya. Hindi ko na isa-isahin niya. Basta marami siyang naiipon. So, ayan siya guys, marami pa, kalahati pa. So, hindi ko na siya isasahin. Basta yan yung mga barya na pinapaniwalaan niyang merong pag pinalitan daw, merong malaking halaga daw yan. So, yun yung alkansya ng mister ko. So, suportahan na lang natin siya, no? Kasi dyan siya masaya, no? Talaga naman ang mister ko ay talagang sobrang higpit niya talaga sa mga pera, kahit barya-barya lang yan. So hindi kami masyadong magastos. Talagang sobrang tipid kami pagdating sa ipon namin. Tsaka yung mga gastusin namin ay sobrang tipid talaga kami dyan guys. Kasi naranasan na namin na kahit piso, 5 piso ay walang-wala kami noong mga time na yon. Hindi pa kami nagkaroon ng sari-sari store. Kaya ngayon na ito na meron na kaming sari-sari store ay sobrang ingat kami sa mga pera, sa pera na ginagastos namin. Yun talaga na kapag nagbitaw kami ng pera, ayun talagang sulit siya na gagastusin mo siya sa importanteng bagay. Tapos, eto naman guys, eto, yung sa anak ko naman to, eto siya guys. So, sobrang luma na ng lagayan niya kasi tagalan nito. Tapos, nalagyan ko na ng scotch tape. Eto naman sa anak ko, ayan. Kasi, sabi namin, tinanong namin siya kung ano ba gusto niyang regalo ngayong December, tapos sa birthday niya, ay lagi niya sinasabi ay bike. Pero, hindi pa siya namin mabigyan ng bike, hindi pa siya namin mabilhan ng bike kasi nga sobrang bata pa niya, 8 years old. Tapos yung lugar namin dito sa tindahan namin ay hindi safe kasi nasa gilid kami ng highway. Tapos kung doon naman sa bahay namin, so hindi pa naman kami umuwi doon sa bahay namin. Subdivision yon, pero nga dahil hindi naman niya magagamit kasi nga hindi pa naman kami umuwi doon, hindi doon pa naman kami nagsistay. So sabi ko sa kanya, pag-ipunan muna natin dyan, yan, pag-ipunan muna natin yan bago natin bilhin. Kasi tinuturuan namin yung anak namin na mag-save, na kung meron man silang gusto na bilhin, na hindi ka agad-agad na bibili, yung susundin mo kaagad. Yung sinasabi namin sa kanya, yung kapag meron kang gusto, meron kang gustong bilhin, kailangan natin pag-ipunan yun. Hindi tayo basta-basta maglalabas ng pera. Yung pag sinabi na ng anak natin na bibili ako nito, bibili na ako neto, tapos bibiliin mo naman kaagad. So yun yung practice namin sa anak namin na panganay, na kung meron kang gustong bilhin, kailangan natin pag-ipunan. Kasi din naman kami
nung maliit naman kami, at saka talagang yun yung yung sinasabi ng nanay namin na kapag meron kang gusto na bilhin, kasi nga diba hindi naman tayo mayaman at nanggaling tayo sa mahirap na buhay. So yun yung practice ng nanay namin na kapag meron kang gustong bilhin, kailangan mong pag-ipunan yan. So yun ang time na bata pa lang kami, mga elementary kami, meron yung usong-uso yun yung sa pulbos, yun yung ginagawa naming alkansya. So yun yung kapag meron kang gustong bilhin, damit, yung pag-ipunan muna natin. Yun yung talagang tinuturo namin sa anak namin. Pero hindi ko naman sinasabi na gawin nyo rin yun. Pero yun talaga yung practice namin. Yun kasi yung nakasanayan namin sa nanay namin nung maliit pa kami. So hindi namin pinapakita sa anak namin na, hindi namin pinaparamdam na kapag may gusto ka, bilhin mo ka agad. So yun yung sinasabi nga nila, wag mo daw sundin yung lahat ng luho ng anak mo. Yun yung mga sinasabi nila. Kahit nga 'di ba mga mayaman, yun yung ginagawa nila sa mga anak nila, 'di ba? Yung sinasabi nila, pag-ipunan muna natin yan bago natin bilhin. So yun yung ginagawa namin. So ito sa kanya, bali 50 to, tsaka tag 100. So hindi ko alam kung magkano na ba yung nalaman ko dito. Nalagay ko na dito. So para sa bike ng anak ko to. Tapos ito naman, 5 pesos na bago to. Ayan, na 500. 500 yan. Tapos ito, 5 pesos na yung dati na 5 piso ay 500 yan. Tapos ito, na 5 piso na 500 din. So 1,500 dyan hat. Tapos ito naman ay ayan, tig 10 yan. So hindi ko na yan bibilangin. Guys, meron pa isang alkansya. So itong alkansya na to, ayan, lagayan ng mayonnaise to. Bali ito, tig 10 to. Dati ito yung alkansya ng anak ko, pero nilipat ko siya doon. Ayan, tig 10 to siya. Ayan, hanggang dito na siya. So eto, hindi ko naman siya talagang binibilang ng buo. Kung kapag marami na siya, pag napuno na siya, kumukuha lang ako dito. Tapos bibilangan ko siya pag bumili na kami ng mga soft drinks, pambili ng soft drinks. Binabawas-bawasan din namin yan. Ito. So mapuno na. Tapos ito, punong-puno to siya. So na nakaraan guys, ito yung dalawang lagayan. Kaso ito, medyo nakalawang na. So yung iba, ginisposa na namin noong nakarang araw, binili na namin ng soft drinks. Tapos ito na lang yung natira. Nilipat ko na lang siya dito kasi ito nagkakalawang na siya. Pangit yung ng pera pa, ayan. So ito na. Tapos ito yung mga tig-10 namin. Ito yung tig-10. So hanggang dito na yung tig-10. So kapag puno na siya, ayan, magbabawas na ako para pangbili namin ng soft drinks. So ayan siya guys. Tapos ito naman sa tig 20. So ito 2,000 to, 2,000, 2,468. So ayan yun na, natali ko na 8,000 lahat yan. So ito, hindi ko pa siya natali lahat dito. Ito naman siya, yung nilalagay ko muna siya dyan para yung magtawag niyan, maghipid, tawag yan sa Tagalog, yung siya, hindi na siya tawag niyan, ayan o. Ayan, di ba pag nagbayad sa atin minsan, yung itsura niya parang pa hirap magtagalog, yung parang gusot-gusot, yun yung gusot-gusot na siya. So nilalagay ko siya dito guys para malinis siya tingnan. Ayan, malinis siya tingnan bago ko siya itatali ng ganito para maganda siya tingnan, para hindi siya gusot-gusot na parang kinusot-gusot. Tapos ito naman guys, ito lagayan ng tig 20 to. Yung bago ko ilagay dito muna siya naganggaling. So ayan siya guys. So ito ay bucket ng San Miguel beer. So sa yung San Miguel. So ayan siya, yung bucket. So kanina nagkuha na ako at nilagay ko na dito. So hindi ko na siya mabilang lahat-lahat. Tapos eto naman guys, hindi ko alam kasi uso to sa mga taga-probinsya Sa probinsya ganito yan. Ayan yung 60 piso naman dito kasi meron kaming water dispenser. So ito siya, yung kita. So nilagay na namin dito kasi ito
yung tig-piso namin ay hinuhugasan namin. Kasi kapag galing sa dispenser, tumutulong tubig doon, tsaka nagkakalawang siya. Ayan, hinugasan ko na siya ng tubig. So, nilagay ko na lang siya dito sa screen. Parang timang naman. So, ayan siya guys. Nasa screen. So, diba, kapag probinsyana ka, lahat na lang ng mga anik-anik dyan, gagawin mo na. So, ayan siya. Para tumulo siya, tumulo yung tubig. So, nalagay ko na lang dyan sa screen. So, nang nakaraan, punong-puno to guys, yung screen na to. Ayan, naputol na yung tali niya kasi hindi na niya kinaya kasi sinabit ko siya doon para patuluin. Hindi na niya kinaya kasi punong-puno nga ito nang nakaraan. So, ayan. Tapos, meron namang iba dito na yung tawag niyan, yung piso-piso na computer shop, dito rin sila nagpapabarya sa amin. So, tapos ito naman, minsan, kapag ang mister ko na pumupunta ng mga restaurant, mga yung sa gilid ng mga karinderya, yun nagpababarya sila sa itong tag-20s nito. So, napabawasan naman. So, ito sa loob ng 2 weeks, ito na yung naipon namin na barya. So, yan yung naipon namin na barya sa loob lang ng 2 weeks. So, sobrang bilis niyang dumami. So, sinabi ko nga, marami na niyang buto. Yung buto, yung anak. Tapos, kailangan na ng palitan ng inang, yung nanay, yung tiglilibo na. So, para mabuo naman siya. So, yan, ang dami niya kasi. So, unti-unti lang namin to i-dispose kapag bibili kami ng mga sigarilyo, bibili ng alak, yung kapag nag-grocery. So, unti-unti yan. So, ayun lang guys, no? Yung mga ipon at mga alkansya namin dito. Hindi ko naman siya isa-isahin yung lahat-lahat. Basta ito sa tagi 5 piso ay 45 yan. Tapos itong nabalot ko na ay 8,000 yan. Tapos itong sa tigsa 10. So ayan. So yan yung mga alkansya namin dito sa aming tindahan. So only alkansya kami. So yun guys, no? So yung masasabi ko lang talaga ay sa amin, ang bawat piso, bawat barya na labas at pasok na ginagasto namin ay sobrang halaga yun guys. Kasi sobrang hirap. Tayo lang mga sari-sari store, sobrang papasalamat natin. Sobrang thankful natin, sobrang blessed natin kasi nga, di ba kahit pa barya-barya lang, kahit pa piso-piso lang, ay meron tayong araw-araw na pumapasok na kita sa atin. Paano ba naman yung nagtatrabaho, no? Nagtatrabaho na hindi pa nila alam kung paano babudgetin yung pera nila. Kasi naranasan ko din naman yan eh. Nung sales clerk pa lang ako, nagtatrabaho ako sa mall dito sa amin. Sobrang hirap. Hindi mo pa natanggap yung sahod mo, nagtototal ka na dyan kung magkano ba yung gastusin ko, magkano ba yung matitira sa akin. So, sobrang hirap nun guys. Kasi hindi ka pa nakasahod. Nag-iisip ka na kung magkano ba yung matitira sa'yo. So, sa atin, na meron tayong ganitong hanap buhay, sobrang blessed natin kahit barya-barya na, kahit ano man sabihin ng tao na sa sari-sari store hindi ka aasenso, hindi po totoo yan. Hindi kaya baguhin ng sari-sari store buhay mo, hindi po totoo yan. Na walang kita sa sari-sari store, hindi po totoo yan. Eto, yung mga barya na to, diba? Yung mga barya na to, mga piso-piso na yan, sobrang halaga yan sa atin. Kasi hindi mabubuo ang 1,000. Hindi mabubuo yan kung walang mga barya-barya, walang mga papiso-piso na yan. So, yung mga bigay ko lang na tips guys, no? So, sa atin, kasi nga, diba, sa panahon ngayon, mahalaga na meron kang maipon na pera. Sobrang halaga po na dapat meron kang pag-ipon, pang medical, pang gamot, meron kang ipon na ganyan. Tapos, yung pagdating naman po sa pagkain, kami po sa pagkain namin, hindi naman po kami talagang sobrang tipid doon. Kasi kapag mayroong gusto yung anak namin, binibili namin mga pagkain. Sa mga pagkain lang yun. Pero kung sa mga bagay-bagay, ay kung may gusto yung anak namin, pinag-iipunan namin yan. Kasi yung pagkain ay sobrang halaga yan para mabigay natin sa anak natin. So yung anak naman namin ay hindi naman sila maarte sa pagkain, kung ano naman yung mahilig nga sila sa gulay. So yun, napaka-importante yun na kung anong gusto ng anak natin ay mabigay natin mga pagkain. Besides sa mga gamit na yan, yun yung hindi natin talaga, mga gadgets, ay hindi natin talaga sobrang suportahan yung mga luho nila dyan pagdating sa mga gadgets. Pero sa pagkain ay sobrang mahalaga po yan kasi para yan sa
katawan ng anak natin at para yan sa kalusugan ng anak natin. So yan guys, yun yung may share ko lang sa inyo kasi matagal ko na talaga itong gustong i-share sa inyo, pero nag-aalangan lang kasi ako kasi yung mister ko, so ngayon wala siya dito, yung mister ko kasi sinasabi sa akin wag na daw, at sino naman ang magkaka-interesado dyan, pero yun po yun talaga kasi nga dahil hindi po dito sa mga barya-barya na to, hindi kami makabili ng bahay namin, hindi naman namin mabili yung mga gusto namin, di ba? At saka pagdating naman po sa sarili namin, hindi po talaga kami maluho. Sobrang tipid po namin. Kung may bibilin kami na damit, ay pinag-iipunan po yan namin. Hindi kami basta-basta. Naglalabas talaga ng pera. Talagang napaka-importante po sa amin ang mag-ipon kasi nga, di ba? Naranasan na namin maghirap sa buhay kasi nga, diba, galing naman tayo sa mahirap na buhay. Hindi naman po tayo mayaman. Kaya lang guys. So yun lang guys, no, ngayong araw na to na masishare ko sa inyo. Masasabi ko lang talaga, bawat piso, bawat barya na talagang gagastusin natin ay talagang mahalaga yun. So mahalaga ang mag-ipon kahit barya-barya lang, mahalaga yan. So yan guys, no, pag nakita to mamaya ng mister ko, papagalitan na naman ako niyan mamaya kasi ang boss ko ay sobrang napaka-stricto pero napaka-supportive niya ng mister ko. So yan sa mga kasari natin dyan, hindi nyo alam na number 1 fan nyo yan sa ang aking mister. So shout out nga pala kay Yvonne Bautista. So ayan, fan na fan niya ng sobrang fan mo pala yung mister ko. Hindi mo lang alam na minsan nauna pa siyang mag-comment sa akin. Nagugulat na lang ako. Pag scroll down ko doon sa comment, nakikita ko na siya. Alam ko yan eh. Alam ko kung ako ang nag-comment. Nakikita ko doon na meron na pala siyang comment. Pero yung ginagamit niya, yung pangalan ko. Pero shout out kay Yvonne Bautista. Shout out tayo sa ating mga inspiring kasari. So kay Kuya AG Kimpo, maraming salamat po Kuya AG Kimpo sa pag-support sa akin. Kay Rose and Dave's channel, kay Rochelle Idadis, kay Maricel Fabillar, mga sisi. Thank you so much. Kay Joverlyn P, kay Cross Family Vlogs, kay Marlo Vinduan, ang aking mga sisi, mga friend ko sa YT, kay CM Negosyo Channel, ayan, kay Team Marius Squad, shout out sa inyo, kay Ate JVTV, shout out, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin. So ayan, kay Lucille Habis at shout out din sa Yusis. Ayan, maganda yun yung store niya kasi dalawa yung outlet ng store niya, dalawang pwesto yan ng store niya. Sobrang ganda ng store niya. Shout out sa Yusis. Maraming salamat sa pagsuporta niya sa akin. At sana po patuloy niyo po akong suportahan kahit paminsan-minsan lang ako mag-vlog kasi nga, di ba? Sana po ay yung problema natin ay matapos na to. So, God bless us all. Thank you for watching. Bye!